Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para sa inyo at para sa mga taong naghahanap ng magandang balita. Ito nga mga ka-girlmates, ako nga ay gumaling sa sakit na GERD dahil ako ay nagkasakit ng GERD simula 2017 hanggang 2019. Ayan, ano ba ang mga nakatulong sa akin no ako ay may sakit ng GERD? Ayan, mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, mas malaki ang naitulong sa akin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang makinig ng salita ng Diyos. Ayan, kaya naman mga ka-GERD-mates, kung naghahanap kayo ng gamot, basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Ayan mga ka-GERD-mates, para po sa mga hindi nakakaalam, ako nga po ay si Magdalena. Ayan, nagbago na po ang pangalan ng aking YouTube channel. Ayan. Kaya naman mga ka-GERD-mates, ito po talaga ang napakagandang gamot sa ating karamdaman. Lalo na po sa mga dumadanas ng anxiety, depression, ayan, may mga anxiety disorder, ayan, nagkakaranas din ng panic attack, ayan. Kaya naman mga ka-GERD-mates, simulan po natin ang ating babasahin. Ang ating babasahin po ay makikita sa 1 Pedro 5 verse 10. Ang sabi dito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Ayan mga ka-GERD-mates, napakaganda po ng ating binasa. Ang ating Diyos nga, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at siya ang ating matibay na pundasyon. Lalo na kung dumadanas tayo. Ayan, kung dumadanas kayo ng ganyang karamdaman, mga ka-GERD-mates, Kasi ako, may bahagi ko sa inyo, nung ako ay may sakit na GERD, sobrang hirap po talaga ng nararamdaman ko. Kasi ng aking GERD ay nakakaranas na po ako niya ng anxiety. Ayan, talagang nanginginig ako, nahihirapan ako huminga, pero wala naman po akong kakampi dahil lahat ng tao sa paligid ko, nilalayuan po ako at hindi po nila nauunawaan ang aking nararamdaman. Kaya naman, ano ba ang ginawa ko? Ayan, mas nagtiwala po ako sa Diyos. Ayan. Hindi po puro isip lang nagtitiwala tayo sa Diyos, pero wala tayong relasyon sa Kanya. Ayan, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, diyan po natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon. Yan, ang Holy Spirit ang siyang kasama natin sa tuwing tayo magbabasa ng salita ng Diyos, at ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay sa atin ng pangunawa para maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin ng ating binabasa. Kaya yan mga ka-GERD-mates, doon ako kumuha ng lakas ng loob sa pagbabasa ng Bible. Kaya naman mga ka-GERD-mates, kung kayo nakakaranas ng ganyang karamdaman, walang gustong tumulong sa inyo, walang nakakaunawa, pero ang Diyos nandiyan siya para sa inyo, makakaunawa siya at makakaintindi. At kung hihingi kayo lagi ng kagalingan, nananalangin kayo ng kagalingan, matuto po tayong maghintay. Ayan, kasi po, ang sagot naman po lagi ng ating Diyos dyan ay yes, pero hihintayin po natin dahil po ang lahat ay may proseso. Kaya yan, kaya ang ating binasa ay makakatulong po ito sa atin, sa pamamagitan minsan ng mga karamdaman, isa siyang wake up call, sa pamamagitan niyan ako, ang GERD napakahirap, may kasama ng depression, nakakaranas ako ng panic attack, yan yung anxiety disorder, napakahirap. Pero nung nakawala na ako sa ganyang karamdaman, nung gumaling na ako, minsan, sa testimony ko, nagpapasalamat pa ako bakit ako nagkasakit ng ganyan. Alam nyo ba kung bakit mga ka-GERD-mates? Kasi kung hindi ako nagkasakit ng ganyan, malamang hanggang ngayon,
hindi ko kailangan ng Diyos kasi malakas pa yung katawan ko. 'Di ba? Simula nagkasakit ako ng ganyan, iniwan ko lahat ng bisyo ko, iniwan ko ang kasalanan ko. No, pero di ko sinasabi na perpekto ako ngayon, makasalanan pa rin po ako. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, lagi po ako humihingi ng tawad at lagi po ako nagiging malinis sa lahat ng aking kasalanan. Kaya yan mga ka-girlmates, no? Simula nung nagkasakit ako at nagbalik loob ako sa Diyos, nagpatuloy na po ako sa Diyos. Ayan. Kahit hindi ako perpektong tao, pero nagiging perfect ako dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya salamat dahil nakaranas ako ng ganyang klaseng sakit. Kasi kung di ako nakaranas ng ganyang sakit, malamang hanggang ngayon, wala pa rin ako sa bakuran ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga ka-girlmates, salita ng Diyos ang gawin ninyong kalakasan. Salita ng Diyos ang gawin ninyong pag-asa para ang kagalingan ay matanggap ninyo. Ayan, magkaroon po kayo ng relasyon sa ating Panginoon, sa ating Diyos at lalo na po sa banal na Espiritu na siyang iniwan ni Jesus Christ bago siya bumalik sa langit. Ang banal na Espiritu po kasama po natin sa bawat araw. Ngayon, kung naririnig mo to ang video na to, mga ka-girlmates, ang Holy Spirit po nandiyan sa iyong tabi. Ang Holy Spirit ang nakikiusap sa iyo. Kung ano ba, gagayahin ko ba ito yung naririnig ko? Magbabasa na ba ako ng Bible? Magkakaroon na ba ako ng relasyon sa Diyos? Magsisimba na ba ako? Napaka-importante po mga ka-girlmates ang pagsisimba. Dahil ang pagsisimba, diyan po natin matututunan ng lahat na hindi po natin nauunawaan sa relasyon natin sa Diyos, lalo na po ang salita ng Diyos. Andiyan po, marami po dyan tayong mga kapatiran sa loob ng simbahan na siyang magtuturo sa inyo sa mga bagay o sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Bible na hindi po natin maunawaan. Kaya yan mga ka-girlmates, napakabuti ng Diyos dahil napunta ka sa video na ito. Maraming salamat mga ka-girlmates. God bless you!